tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, nagpapatuloy po ngayong umaga ang pagtalakay ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tutukoy ng komite kung ang dalawang reklamo ay sufficient in substance. Pinagsalita na si Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay kaugnay sa inendorso niyang De Jesus impeachment complaint. Naasahan ding tatalakayin ng mga mula sa Makabayan Bloc ang inendorso nilang impeachment complaint na inihain ni dating Gabriela Party List Representative Liza Maza at iba pa. Kahapon, idineklara ng komite na sufficient in form ang dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos. Ang Malacanang iginagalang daw ang proseso ng impeachment, sabay din muli na kumpiyansa ang presidente na wala siyang ginawang impeachable offense. Even before, sinabi na po ng Pangulo na alam niya na wala siyang ginawang mali, wala siyang ginawang paglabag sa batas, at wala siyang ginawang impeachable offense. Kaya kumpiyansa siya sa sarili niya. Pag sinabi po nating substance, dapat yun pong mga isinulat nila doon na pagkakamali ng impeachable official. They must constitute the offense, which is the ground for impeachment. Ang tanong, ito bang pagkakamaling ito ho ba ay impeachable offense? Patay ang isang lalaki matapos pagtulungang saksakin ng mag-ama sa Tanay Rizal. Aminado ang mga suspect sa krimen. Ipinagtanggol lang daw ng ama ang anak na sinaktan daw ng biktima. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Binawian ng buhay ang lalaking ito matapos tadtarin ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan ng kanyang nakaaway na dalawang lalaking mag-ama sa barangay Kaybuto, Tanay Rizal nitong linggo. Sa kuha ng CCTV, kita ang tatlo sa isang eskinita. Armado ng patalim ang isang naka-jacket at isang walang suot na pang-itaas habang pinagtutulungan ang biktimang nakasombrero. Bumagsak sa kalsada ang biktima. May punto pang pinagtatadyakan ang biktima. Rumisponde sa insidente ang pulis na rumuronda sa lugar. Isinugod sa ospital ang 48 anyos na biktimang napuruhan sa saksak sa leeg at dibdib pero idiniklara siyang dead on arrival. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at 28 anyos na sospek 2 araw bago ang insidente. Nung nangyari ang pagtatalo, nagsumbong itong anak ng sospek sa kanyang ama. So itong February 1, nakasalubong nila sa isang kalye itong biktima at doon na nag-init yung father kasi syempre inaaway yung anak niya, nagkakaroon ng pagtatalo. Doon na sila nagsimulang pagtulungan ng biktima. Magkahiwalay na naaresto ang mag-ama matapos ang ilang oras. Alam naming may sugat din itong suspect. Hinanap namin to sa mga ospital na malapit dito. Doon po namin nahuli yung unang suspect na ama. Sa follow-up operation, aming naaresto rin naman ang kanyang anak na suspect sa Pililla Rizal. May tiyahin siya sa Pililla Rizal at doon siya nagtago. Aminado ang mag-ama sa krimen. Hindi makapagsalita ang 50 anyos na tatay dahil sa tahi sa kanyang labi matapos daw mahiwa ng biktima. Nagtamo rin siya ng mga saksak sa kilikili at sa dalawang braso. Ayon naman sa anak niya, nakaaway niya ang biktima dahil sa sinuway niyang utos na pagpapakabit ng kadena ng motorsiklo. Pinapakabit lang po sa akin, hindi po ako sumunod. Tapos, anong ginawa niya? Tinadyakan po ako bigla. Kasi hambahan po ako ng saksak. Nagsumbong po ako sa papa ko. Pinagtanggol po ako ng aking tatay. Napatay niya po. Aniya, may dalang 29 pulgada na balisong ang biktima. May dala naman daw na stick ang kanyang ama. Galit na galit si papa, nakakita niya. Ang dala po ni papa yung tindagan lang po. Yung tindagan na banana ko yung matigas. Ako po'y tumulong. Nakikita ko po ang aking tatay. Siyempre may tama na po. Hindi na-recover ng pulisya ang mga ginamit na patalim. Ayon naman sa kaanak ng biktima, posibleng droga ang ugat ng krimen. Pinagmula ng pagkakagulo nila dahil sa drugs. Basta dahil sa drugs, yan ang punot dulo niyan. Onsehan, ma'am, ganon? Pwede. Pero yun yun.
Sa custodial facility ng Tanay Municipal Police Station nakadetain ang mag-amang sospek na naharap sa reklamong murder. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mataas po ang chance ng maging bagyo ng binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng Pag-asa mahigit 1,000 kilometro silangan ng Surigao City. Posible ngayong araw ay pumasok na ang nasabing LPA sa PAR. At kung maging bagyo, tatawagin niya na bagyong Basyang. Sa inisyal na datos ng Pag-asa, simula Huwebes hanggang sa weekend ay posibleng dumaan ang potensyal na bagyo sa pagitan ng Visayas at Mindanao hanggang sa makarating sa Palawan. Sa ngayon, wala pang epekto sa lagay ng ating panahon ang binabantayang LPA. Hanging amihan ang umiiral pa rin sa buong Luzon habang shear line ang magpapaulan ng husto sa Visayas at ilang panig ng Mindanao. Malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ang uulanin sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Maging alerto sa heavy to intense rains na maaari magdulot ng baha o landslide. Halos buong Luzon kasama ang Metro Manila ay magkakaroon ng maayos na panahon pero may ilang lugar pa rin ang posibleng makaranas ng light to moderate rains. 13 degrees Celsius ang minimum temperature sa Baguio City ngayong Martes. Ayon po yan sa Pag-asa. Habang 20.4 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Luzon hatid ng GMA Regional TV. Sa Baguio City, tumakas at nakipaghabulan sa mga otoridad ang isang van na kolorum pala. Chris, paano nahuli ang driver? Connie, na-corner ang van matapos harangan ng sasakyan ng mga taga-Land Transportation Office. Sa video, makikita ang pag-counterflow at harurot na takbo ng van sa kahabaan ng Cannon Road. Buhayan mula sa sasakyan ng LTO na humahabol dito. Nang maipit sa traffic, nakalapit sila sa van at bumaba ang ilang traffic enforcers. Pero umarangkada ulit ito. Tuluyan lang na corner ng van nang mabangga nito ang iniharang na sasakyan ng LTO. Ayon sa Department of Transportation, isinumbong ng isang motorista ang nasabing van na sangkot umano sa gitgitan sa isa pang van. Tumakas ito bago pa ma-inspeksyon. Bukod sa pagiging kolorum, napagalaman na walang lisensya ang driver nito. Sakay niya ang balong turistang pabalik sana sa Maynila. Tinulungan ng mga otoridad ang mga pasahero. Nakakulong naman sa Baguio City Police Station 8 ang suspect at naharap sa patong-patong na reklamo. Wala siyang pahayag. Patay naman ang isang truck driver nang maaksidente sa Dinalupihan, Bataan. Base sa investigasyon, nawalan ng preno ang 10-wheeler habang binabagtas ang Bataan-Olongapo Road. Naunang bumangga ang truck sa gilid ng bundok hanggang umikot ang bago nito at tumama sa paparating na van. Kritikal ang kondisyon ng pahinante ng truck habang ligtas ang van driver. Patuloy pa itong inimbestigahan. Naranasan ng ilang taga-Kamalig Albay ang ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ang mga pananim at ilang sasakyan halos mamuti na matapos mabalot ng abo mula sa bulkan kahapon. Dahil sa kapal ng abong humalo rin sa ulan, halos mag-zero visibility sa kalsada. Ang ilang motorista gumamit ng wiper para maalis ang malaputik na abo sa windshield ng kanilang sasakyan. Pasado alas 12 kaninang madaling araw, muling nakuna ng Mayon na nagbubuga ng lava at pyroclastic density currents o uson. Sa nakalipas na 24 oras, may naitalang halos 70 uson mula sa bulkan. May mahigit 300 rockfall events din at 9 na volcanic earthquakes. Nananatili sa Alert Level 3 ang Mayon. Bawal pa rin pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Mag-iisang buwan nang nasa evacuation center sa mga inilikas na residente. Panibagong career high ranking para kay Pinay tennis player Alex Ayala. Mula sa dating number 49, nasa 45th spot na si Alex sa WTA rankings. Kagagaling lang ni Alex sa kanyang quarterfinal exit sa Philippine Open nitong Enero. Ngayon, pasok na si Alex sa round of 16 ng Mubadala Abu Dhabi Open. Nakalaban niya sa first round si Zeynep Zanmes ng Turkey, kung saan nakuha niya ang 2 sets sa scores na 6-4 at 6-3. Bagsak! Bagsak!
Hulikam sa Cainta Rizal, natumba ang lalaking yan matapos sapakin ng kaalitang kapwa motorista. Naagaw rin ang hawak ng baseball bat. Tumistansya na ang mga driver sa isa't isa pero muling nagsuntukan ng marinig ang pangaasar ng mga nanonood. Nawala ng malay ang isa sa kanila. Sabi ng uploader, git-gitan sa kalsada ang ugat ng gulo. Ayon sa pulisya, nagkaayos na ang magkabilang panig at walang inihaing reklamo sa isa't isa. Pinagpapaliwanag sila ng LTO dahil sa idinulot na traffic at sa bitbit na baseball bat ng isa sa kanila. Lumabas pa sa investigasyon na paso o expired na ang rehistro ng isa sa mga sasakyan na sangkot sa gulo. Suspendido ang lisensya ng dalawang driver. Samantala, handa raw ang defense team ni Vice President Sara Duterte na harapin ang dalawang panibagong impeachment complaints na inihain laban sa kanya. Ang ilang mambabatas naman nangangambang umabot muli sa Korte Suprema ang impeachment complaints laban sa bise dahil iba-iba ang interpretasyon kung kailan matatapos ang one-year bar rule. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang inihain sa House Secretary General unang naghain ng iba't ibang progresibong grupo na inendorso ng mga kongresista mula sa Makabayan Bloc. Betrayal of public trust ang ground for impeachment. Dahil sa abusado umanong paghawak sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds mula December 2022 hanggang ikatlong quarter ng 2023. Kabilang dito ang pagwaldas umano ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 11 araw noong December 2022. Mahigit 73 million pesos ng pondong ito inisyuhan ng Notice of Disallowance ng COA. Ayon pa sa reklamo, inutos umano ni Duterte sa kanyang staff na gumawa ng mga di makatotohanang accomplishment report na suportado ng gawa-gawang liquidation reports at mga pineking dokumento. Ipinunto ang mahigit 2,000 acknowledgement receipt na nakitaan umano ng irregularidad gaya ng pirma ng isang Mary Grace Piatos na ayon sa PSA walang record ng kapanganakan, kasal o pagkamatay. We expect na makukuha ang 1/3 at mapabibilis ang transmission sa Senado at makapagsisimula na forthwith ang trial na naunsyami. So finally, dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara sa lalong madaling panahon. Makalipas lamang ang mahigit kalahating oras, panibagong impeachment complete naman ang hinain laban sa Vice-Presidente. Kabilang sa mga petitioners nito ang ilang individual at mga civil society at religious groups. Kabilang dito sina Kiko Aquino D, apo ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Senator Ninoy Aquino, dating Peace Secretary Ging Deles at Father Flavie Villanueva. Kabilang sa grounds ang pag-amin umano ng bise na ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Maling paggamit umano ng confidential funds at pamamahagi ng monetary gifts sa mga opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement. Gayon din ang pagkamal ng di maipaliwanag na yaman at hindi pagdeklara ng buong yaman sa kanyang SALN. At iba pang high crimes kabilang na ang murder at conspiracy to commit murder, kung saan isinasangkot si Vice President Duterte sa extrajudicial killings ng Davao Death Squad. Halos pareho nga po yung laman, given that hindi nga nag-decide yung Supreme Court tungkol sa nilalaman ng kaso. There's always a chance that we will be able, that the House will be able again to get enough signatures, that is the 1/3, para yun na rin ang magiging resolution and articles of impeachment that can be transmitted to the Senate. Sa pahayag ni Attorney Michael Poa ng defense team ng Vice-Presidente, sinabi nitong hindi na nila ikinagulat ang paghahain ng impeachment complaints. Handa raw silang harapin ang mga aligasyon sa pamamagitan ng tamang proseso sa ilalim ng konstitusyon. Kumpiyansa raw silang mapapakita ng patas na review na walang basehan ng mga akusasyon. Sa desisyon ng Korte Suprema noong July 2025, sinabi nitong walang impeachment proceedings na pwedeng simulan sa Kongreso bago ang February 6, 2026. Pero bakit ngayon pa lang may mga naghain na?
Sa desisyon noong Hulyo, itinuturing ng archived o dismissed ang 3 impeachment complaint noong February 5, 2025. Ito ang naging batayan para sabihing February 6 pa pwedeng maghain ng impeachment complaint alinsunod sa 1-year bar rule. Pero sa desisyon ng Supreme Court nitong Enero, walang nabanggit na February 6. Sa desisyon, sinabing binilang dapat ang 10 session days mula sa paghahain at pag-endorso sa unang impeachment complaint noong December 2, 2024. Ibig sabihin, may hanggang January 14, 2025 ang Kamara para ilagay ito sa kanilang order of business. So counting from December 2, 2024, yung 10 session days niya was until January 14 of 2025. In other words, January 15, 2026, nag-lapse na ang 1-year prohibition period. Pero may kalituhan pa rin ang ilang kongresista. Even myself is confused. Alin yung susundin natin? Is it the February 6, 2026 na nasa original decision? Or is it the January 15, 2026, which was implied in the recent resolution? That might be another cause or source of confusion, no? That may lead again to another petition before the Supreme Court. Pagka the referral is on the 6th of Feb onwards, tingin ko wala ho tayong magiging problema dito. So people can file any complaint from today up until the 6th, no? Sinisika pa naming makuha ang panig ng Korte Suprema. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa interpretasyon sa 1-year bar rule at iba pang usapin sa impeachment complaints kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, kausapin natin si UP College of Law Associate Dean at Assistant Professor Paulo Tamase. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po at sa inyong mga taga-subaybay. Opo, bakit po kaya nagkaroon ng kalituhan sa kung kailan ba talaga magsisimula yung 1-bar rule at kung kailan pwede na magsampa ng impeachment complaint? So yung kalituhan, nanggagaling siya dun sa malinaw kasi na statement ng Korte Suprema noong July 2025 na pwede lamang maghain ng complaint mula February 6, 2026 onwards. Pero kung titignan natin yung January 2026 na resolution ng Korte Suprema doon sa motions for reconsideration, malinaw din kasi doon na iniba nila yung simula nung initiation ng complaints laban kay Vice President Duterte at tama yung statement ni Congressman Lubistro na mukhang January 15 or January 16 na natatapos yung 1-year bar. So may kalituhan ng onti dahil doon sa pagkakaiba na yun sa dates. Pero ano po mas matimbang kaya doon? Yung implied o yung malinaw na nakasulat doon sa kanilang resolusyon? So sa palagay ko po na mas malinaw yung implied. Hindi naman po kasi magiging consistent yung ruling ng Korte Suprema. Dismiss improperly yung complaints laban kay Vice President Duterte doon sa resolution niya kung kikiling pa rin tayo doon sa February 5, 2025 na date. So kung tama ho talaga at mananaig yung January 2026 na resolution ng Korte, kailangan po natin sundin yung bago na date. Mahalaga din po kasi na hindi naman po specifically in issue, no? Hindi naman po question yung date na yun. So pwede lamang pong kuda, no, suggestion lamang ng Korte Suprema yung February 6. Bagaman kung titignan nga natin yung bagong computation doon sa bagong decision niya na masusunod dapat yung January 2026 na date. Sa tingin niyo po, mauwi pa rin na naman itong impeachment complaint laban kay VP Sara sa panibagong pagdulog sa Korte dahil sa kalituhang ito? Well, posible siya, no? Depende ho sa magaganap sa mga sumusunod na araw. Ito po yung danger ngayon sa impeachment na mukhang lahat ng issue pwedeng iakyat na sa Korte Suprema. So, mahalaga po siguro na maging strategic din dito kung desidido po talaga yung House na iwasan na naman ang isang issue. Tama po yung sinuggest naman ni Congressman Ridon na yung, as long as yung referral, pagkatapos na siya ng February 6, then ligtas na po, no? At mukha naman, bagaman kahapon inihain na yung mga complaint laban kay Vice President Duterte, mukhang abot naman na antayin na lang nila yung February 6 bago nila i-refer doon yung mga complaint. Okay, abangan po natin yan. Dito naman po sa tinatalakay ngayon na
House Committee on Justice na impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos. Ano pong nakikita niyong pinakamalakas na argumento para sabing sufficient in substance po yung kanilang complaint? So normally po, no, mababa lang po kasi na threshold ang sufficiency in substance. Hindi man po ibig sabihin nun na basta sufficient in substance ay guilty na or dapat ipagpatuloy na yung paglilitis kay President Marcos. So as long as pasok yung alegasyon noong impeachment complaint doon sa tinatawag natin na impeachable offenses sa mata ng Kongreso, then sa ilalim ng patakaran nito or yung House Rules of Impeachment, ay dapat magpatuloy yung proseso. Sa palagay ko naman po, no, mukhang mayroon naman pong mga arguable na grounds doon. Yung totoo po sigurong pagtutuos ay doon sa ebidensya mismo. Nasusunod lamang po kapag na-find na ng House of Representatives Committee on Justice na sufficient in substance nga yung impeachment complaint. So posible magiging masigla po yung debate rito, pero in the end, yung botohan po ang magiging question dito, ganun ho ba? Posible po, no? At ganun po talaga impeachment. Kung babalikan natin yung mga debate noong nakaraang taon, political po talaga itong proseso na ito, bagaman mayroon siyang mga parang legal na features. At the end of the day, numbers game po talaga ang impeachment. At bahagi po kasi yun ng system pa rin ng accountability or pananagutan natin sa ating gobyerno. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Magandang hapon. Yan po si UP College of Law Associate Dean at Assistant Professor Paulo Tamase. Mga kapuso, bumaba ang presyo ng itlog sa ilang pamilihan. Ayon po sa Samahang Industriya at Agrikultura o SINAG, may oversupply kasi ngayon sa merkado. Sa Malimgas Public Market sa Dagupan, Pangasinan, 5 hanggang 6 na piso ang kada piraso ng small na itlog. 7 piso ang medium, 8 piso ang large, at 9 na piso ang extra large na itlog. Posible pa raw itong bumagsak ng hanggang 4 na piso kung patuloy ang pagdami ng supply. Ang ilang poultry owners sa lugar nag-call o nagbawas na ng mga alagang manok para hindi gaanong malugi. Wala naman daw nakikitang problema ang SINAG dahil may bagong batch ng mga manok na mangingitlog naman sa mga susunod na buwan. Mga kapuso, masarap talagang mahalin at magmahal. Pero naku, mag-ingat po tayo sa love scammers kung ayaw mong masaktan ang puso, pati na ang mabutas ang inyong bulsa. Sa datos kasi ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, 15 na ang nag-report na nabiktima sila ng love scam nito lamang pong Enero, kung kailan papalapit na nga ang Valentine's Day. Kaya paalala ng CICC, maging alisto sa red flags o karaniwang modus para maiwasan ang scammers. Una na riyan ang sad boy o sad girl. Idadaan ka sa paawa effect pero pera lang talaga ang habol. Meron din ho yung tinatawag na seducer. Man o woman of my dreams ang profile pero poser naman pala. Hihingan ka pa ng private pictures at videos na kalaunay gagamiting pang blackmail. Ingat din po sa mga tinatawag na investors. Kunwaring mga afam na alok ay instant yaman. Next sa listahang red flag, ang servicemen na nagpapanggap bilang uniformed personnel. May mga tinatawag din na escort na may pa-down payment bago makipagkita. At ang huli, ang red flag na slow burn. Playing the long game sa pagkuha ng iyong tiwala hanggang sa ipon mo na ang sunod na target niya. Mas high-tech na raw ang panloloko ng ilang scammers na gumagamit na rin ngayon ng AI-generated contents. Tuesday latest mga mare at pare, may bagong aabangang kapuso action drama, ang Task Force Firewall. Muling magkakasama sa proyekto sina Kylie Padilla at Jack Roberto na dati nang bumida sa GMA Afternoon Prime na My Father's Wife. Chika nila sa Inyong Mare, pareho silang happy na magka-work ulit. Reunion project din ito ni Miguel Tanfelix at Kailin Alcantara na before ay napanood natin sa Kambal Karibal. Si ni Kailin, dream come true raw ang series sa kanya. Si Miguel naman ready nang sumabak sa training. Makakasama rin nila sa series si Buboy Villar. Excited na rin daw ang cast sa kanilang taping. 42 huling bilang ng nasawi sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan.
Kahapon, 2 bangkay ang na-recover ng Philippine Coast Guard sa Baluk-Baluk Island. Natukoy ang pagkakakilanlan ng mga biktima sa tulong ng mga ID at dokumentong kasama nilang na-recover. Patuloy naman ang operasyon ng PCG para hanapin ang lumubog na barko. Gagamit na sila ng side scan sonar na nirentahan sa Cebu. Kaya raw nitong ma-detect ang mga bagay sa ilalim ng seabed at gumawa ng high-resolution 2D image. Pahirapan daw kasi ang pagsisid ng technical divers dahil sa kondisyon ng tubig. Malapit na raw matapos ang investigasyon kina Senador Mark Villar, Cheese Escudero at Joel Villanueva at 9 na iba pang idinadawit sa questionableng flood control projects ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ipoprotesta naman ng Ombudsman ang anyay pahirapang pagkuha sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresistang dawit sa flood control issue. Balitang hatid ni Salima Refran. Nahihirapan raw ang Ombudsman investigators na makakuha ng mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na mga kongresistang kanilang iniimbestigahan kaugnay ng flood control scandal. Lately, our teams have been having a hard time getting the SALNs of congressmen we are investigating. Because the Secretary General's office is saying, I've been told, that it has to pass through plenary for them to release a SALN, and I don't buy that excuse. I do not understand why they have to stonewall or give us a hard time with that. Kaya susulat na raw si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay House Speaker Bogie D para iprotesta ang prosesong ito. Nais rin niyang masilip ang umano'y conflict of interest sa investigasyon ni House Sec Gen Cheloy Garafil. The Secretary General now used to work for some of the people we're investigating. That's why we are we're just harboring suspicions that they may be protecting people. And I don't want to believe it. Hopefully, they stop doing that because this is a very urgent matter for the country. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Sec Gen Garafil. Matatanda ang sinabi noon ni Ombudsman Remulla na iniimbestigahan din ang mga contractors o yung mga mambabatas na may kaugnayan sa mga kontratista. Samantala, 12 investigasyon na raw ang malapit ng mahinog para maging mga kaso. Kabilang sa mga iniimbestigahan si dating Public Works Secretary at ngayon Senator Mark Villar, Senator Cheese Escudero at Senator Joel Villanueva. They're under investigation. Maybe the case of Senator Villanueva is a little more advanced than Senator Escudero, but it's moving. It's moving. But we just have to be careful about every move that we make on these matters. Nauna nang itinanggi ng 3 senador ang pag-ugnay sa kanila sa flood control scandal. Naniniwala naman si Ombudsman Remulla na hindi aaktuhan ng Korte Suprema ang petisyon ng dating kongresistang si Zaldico, lalo't fugitive from justice na raw ito. So far, no notice from the Supreme Court. He's a fugitive from justice. You're not entitled to any judicial relief when you're a fugitive from justice. At kung seryoso raw si Ko na makipag-usap sa kanya, gaya ng mga pahiwatig o feelers sa pinapadala nito sa pamamagitan ng mga pari, kailangan raw mag-restitute o magsoli ito ng bilyong-bilyong nakuha umano sa gobyerno. Ano yan? Makikipag-usap ka, wala kang kasalanan, tapos wala kang bibigay, wala kang isasoli. Anong pag-uusapan natin? Nasa possibility rin ba yun? Pagiging state witness? Pwede yan, basta nasa dahilan. Depende sa dahilan yan. Sa ngayon, wala akong nakikita. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay sa pananaksak ang isang babaeng 36 anyos sa Vallehermoso, Negros Oriental. Sara, sino yung suspect? Rafi, ang dayuhang mister ng biktima ang inarestong suspect ng mga rumespondeng pulis. Base sa investigasyon, nag-away ang mag-asawa bago ang krimen.
Sa loob ng kanilang kwarto, 63 beses sinaksak ng sospek ang kanyang misis. Maharap sa reklamong parricide ang 40 anyos na sospek na dating US Marine. Sinusubukan pa namin siyang kunan ng pahayag. Patay ang isang pulis matapos mabangga ng kasalubong na bus ang kanyang sinasakyang motorsiklo sa Naga, Cebu. Sa rear camera video, kita ang biglang paghinto ng kotse kung saan nakakabit ang kamera. Nabangga ito ng kasunod na MPV sa kalsada ng Barangay Inuburan. Saka naman dumating ang bus na kumabig para iwasan ng MPV pero nakabangga naman sa biktima. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang biktima na miyembro ng Highway Patrol Group Region 7 matapos magtamo ng mga sugat sa katawan. Maharap sa kaukulang reklamo ang driver ng bus. Wala siyang pahayag. Nagkaayos naman ang mga driver ng nagkabangga ang kotse at MPV. Kita sa dashcam ng nabanggang kotse na bigla itong napahinto dahil sa bigla ring paghinto ng isang sedan sa harap nito. Hinahanap pa ng pulisya ang driver niyan para malaman kung bakit biglang huminto. Duda raw si Senate President Tito Soto na mapapalitan siya bilang leader ng Senado matapos maging usap-usapan niyan sa social media nitong weekend. Sir, yung sinasabing change ng leadership, may chance ba? Sa tingin nyo ngayon? I doubt it, but sanay ako dito eh. I serve with the pleasure of my colleagues. Sir, meron daw change ng leadership, totoo ba? Not today. It's rumors until it's there. There's always discussion. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. Ayon pa kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, hindi pa raw aabot sa 13 o yung sapat na bilang para palitan ang Senate President. Tinawag namang continuing crime ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang mga umano'y banta sa Senate presidency. Sabi rin ni Senador Erwin Tulfo, Senador Amy Marcos at Senador JV Ejercito, wala silang narinig tungkol sa palitan ng liderato sa Senado. Sa gitna ng winter season, nagyayelo ngayon ang tubig sa Niagara Falls sa Canada. Dagsa ang mga turista para makita ang nakamamanghang tanawin sa gitna ng tagos sa butong lamig. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng tubig na may kasamang pira-pirasong yelo. Ang Mala-Winter Wonderland na aura ang napiling venue ng isang lalaki para alukin ang kasal ang kanyang girlfriend ng 10 taon. Success naman ang proposal. Congrats! Isang Pilipino ang hinuli ng Ukraine at tinuturing nilang prisoner of war matapos umunong umanib sa puwersa ng Russia. Wala siya sa database ng ating pamahalaan pero kinumpirma siya sa kanyang pamilya ng International Committee of the Red Cross. Balitang hatid ni Chino Gaston. Rem Santos Gumangan, Anulid, Alcala, Pangasinan. Noong December 8, pinost sa Facebook page ng isang proyekto ng gobyerno ng Ukraine ang video na ito ng isang Pilipinong prisoner of war umano. Ang nagpakilalang si Raymond Gumangan na taga Alcala, Pangasinan, tinawag na isang mercenary o bayarang sundalo na kabilang raw sa mga puwersa ng Russia na nahuli ng Ukrainian Armed Forces. Sabi sa post na recruit raw si Raymond ng mga Ruso na nag-aalok ng high-paying job sa Russia. They said when I apply, I will assign in logistic. But when I arrived in Russia, I was assigned in carpenter. A side contract, they give me 400,000 rubles. And how much your salary was in months? I don't know what is the exact, but I think 200,000 rubles. Noong 2024, pumirma raw ito ng kontrata sa Ministry of Defense ng Russia at naging shooter ng 51st Parachute Regiment. Setyembre noong nakarang taon, kasama raw si Raymond sa mga umatake sa Sumy region ng Ukraine at doon ay nahuli. Ang pamilya ni Gumangan sa Pangasinan nakatanggap raw ng liham mula sa International Committee of the Red Cross na kinumpirmang nakakulong nga ito sa Ukraine. Dati po, nung dito po siya, mataba po siya. Nung napanood po namin, payat na po.
Halos hindi nila makilala. Ayon sa kanyang pamilya, dating security agent si Gumangan dito sa Pilipinas at nag-apply online bilang logistics personnel. Meron siya nakausap through online na hindi namin kilala. Hindi rin siya Pilipino. Siya yung contact ng father namin na tumulong mag-apply and makapunta sa Russia. Nag-update naman siya sa amin before or after niya makapunta sa Russia, nagkaon yung status niya doon. Dalawang option nila doon. So, una is logistics or doon sa tutulong sa military. Sa isang mensahe, sinabi ng Department of Migrant Workers na wala si Gumangan sa database ng DMW o OWA. Makikipag-ugnayan raw ang ahensya sa Department of Foreign Affairs para malaman kung paano nakaalis ng bansa si Gumangan at kung paano ito ligtas na maibabalik sa bansa. Noong nakaraang linggo lang, iniulat ng military intelligence ng Ukraine may isa pang Pilipinong mercenary na napatay naman sa engkwentro ng Russia at Ukraine. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. May kumakalat online na mananatiling malamig ang panahon ng ilan pang buwan. Di po yan totoo, sabi ng Pag-asa. Batay sa Peking Post, hanggang Agosto raw magiging malamig ang panahon dahil sa aphelion phenomenon. Ito ang tawag kapag ang Earth o mundo ay nasa pinakamalayo nitong distansya mula sa araw ayon sa Pag-asa. Hindi raw ito nakakaapekto sa lagay ng panahon sa mundo. Paalala ng Pag-asa, mag-ingat sa mga peking impormasyon at hindi verified na scientific claims. Samantala, update na po tayo sa binabantayang LPA na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Connie, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Sa mga sandaling pong ito, nasa na ho itong binabantayan nating LPA? Sa uli nating update, yung LPA na minomonitor natin ay nasa layong 1,110 kilometers east ng northeastern Mindanao. Alright. At kapag ito ho ay naging ganap na bagyo, saan ho ito direkta makakaapekto? Kaya baka mag-landfall pa? Yes po, naka-high category po tayo. Ibig sabihin, yung pagiging ganap na bagyo niya ay inaasahan na sa susunod na 24 oras. Ang unang maaapektuhan po ay yung eastern section ng Mindanao at southeastern section ng Visayas. Kasama po dyan yung Caraga region, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at yan po yung unang maaapektuhan. And eventually, ang general na magiging epekto niya ay mas maraming mga pag-ulan, lalo na dito sa buong Visayas, Northern Mindanao, and eventually dito sa Palawan. Opo. Nakikita na ho ba natin kung gaano ito magiging kalakas yung pag-uulan o kaya kung gaano kalawak naman ang sakop po nito as of the moment? Pwede pa rin ho ba itong mas lumaki pa? Opo. In terms of intensity, yung maximum na category na nakikita natin dito ay hanggang tropical storm lang. Ibig sabihin ito ay hanggang signal number 2. So in terms of winds, hindi naman po ito malakas o hindi ito ganun kalakas as compared dun sa mga super typhoon or sa mga nagta-typhoon category. Pero in terms of its cloud system, ay mas magiging mas marami yung mga pag-ulan niya dahil sa isusupply nitong shear line. So yung mga kaulapan nun plus yung kaulapan na dadalhin nitong LPA na magiging bagyong Basyang, ibig sabihin ay relatively may mga amount ito ng pag-ulan na at least 50 millimeters. At ibig sabihin nun, ng amount na yun ay posible yung mga flash floods at mga landslide sa mga bahain at landslide prone areas. I see. Dito po sa Metro Manila, posible bang makaranas sila ng mga pag-uulan sa linggong ito? Yes po, Saturday, Sunday, ito yung time na kung saan pinakamalapit itong magiging bagyo dito sa Metro Manila. Ibig sabihin, magiging maulap at mataas yung chance ng pag-ulan. At bukod sa Metro Manila, ay ganoon din dito sa Calabarzon at Mimaropa. And of course, kasama din yung Bicol region sa Luzon. Dr. John, pwede ho bang pakipaliwanag itong tinatawag na aphelion phenomenon? Sa gitna po ng kumakalat na maling impormasyon online na mananatili raw ang malamig na panahon until August dahil po dyan. Opo, yung aphelion po, ito po yung time of the year na kung saan pinakamalayo, yung pinakamataas yung distansya between Earth and the Sun. At yung kabaliktaran naman po nito, yung nearest naman ay yung tinatawag natin na perihelion. Pero yung contribution po niya dun sa halimbawa mag-extend yung northeast monsoon season o taglamig natin, hindi po yan. Sobrang liit po ng magiging influence niya as compared dun sa seasonality. So mas dominant yung seasonality natin, ibig sabihin ay during northeast monsoon, dun lamang po yung time na kung saan makakaranas tayo ng mga malamig na temperature. Hanggang March, minsan may mga huling pagbusto ng April, pero yung eventually March, April,
May, yan na po yung start na magsisimula ng uminit yung ating mga temperatura. So aasahan po namin na hanggang matapos ang Pebrero malamig. Tama ba? Yes, posible po yun. Pero nagpa-fluctuate din po yan. Ayun. Not necessarily buong February. By the way, ngayon po ay unti-unti na bahagyang umihina yung amihan. Pero next week po, as early as Monday, Tuesday, ay magkakaroon ng muling surge, ng muling paglakas ng amihan. Apo. Marami pong salamat sa inyong update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Maraming salamat po at ingat po. Nasunog ang ilang bahay sa Barangay Baysa, Quezon City kaninang madaling araw. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa kisap mata lang, nabalot ng apoy ang bahay na ito sa Kalye Matapang, Barangay Baysa, Quezon City. Ito ang sunod na nangyari pasado alas 4 ng madaling araw at umabot hanggang unang alarma. 9 na fire truck ang rumesponde rito. Emosyonal ang residenteng si Marlene Apuad dahil wala silang naisalba sa lahat ng mga napunda. Labas ko lang po, may apoy na. Sunog na po yung isang bahay. Malaki na po yung apoy. Nailabas naman lahat ng... Wala po kami nasalbang gamit. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isang 2-story residential property at isang makeshift na bahay ang naapektuhan ng apoy. Walang naitalang nasawi o sugatan. Pasado alas 4:30 ng madaling araw, tuluyan na naapula ang apoy. Dumating kami, malaki na rin yung apoy, no? Pero yung effort naman na napatay natin sila, hindi natin napabayaan na makadamay pa ng ibang bahay. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Hulikam ang pagtangay ng dalawang lalaki sa tricycle ng kanilang katrabaho sa Kalumpit, Bulacan. Napaandar ito ng mga sospek sa pamamagitan ng pagkalikot sa wiring. Nakita sa CCTV na minamaneho ng isang sospek ang tricycle at huminto para isakay ang kasabwat. Naaresto ang isa sa mga sospek sa follow-up operation sa Bukawi. Nabawi ang motor pati na ang sidecar na ibinenta sa junk shop. Paliwanag ng nahuling sospek, tinangay nila ang tricycle dahil wala silang pamasahe pa uwi. Nagsisisi raw siya sa ginawang krimen. Tinutugis pa ang isang sospek. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Anti-Carnapping Act. Ligtas at nakauwi na ang isang mangingisda matapos ideklarang nawawala sa Negros Occidental. Base sa investigasyon, 3 araw na nagpalutang-lutang ang bangka ng mangingisda matapos masiraan ang makina. Napadpad yan sa dalampasigan ng Bagos City. Mula roon, naglakad ang mangingisda para makauwi sa Bacolod City. Hindi nagbigay ng pahayag ang mangingisda at kanyang mga kaanak. Action-packed at overload sa kilig ang premiere ng Kapuso Prime series na Never Say Die. Gusto mong manira ng mga taong sinusugal na nga yung buhay nila? That's why you're just a vlogger. Puro kababawan ka lang. Nag-cruise na ang landas ng bidang sina Joey at Andrew, played by star of the new gen Jillian Ward at pambansang Ginoo David Licauco. Mula sa online clash, tuloy ang pambabash nila sa isa't isa in real life. At dahil sa isang alitan, mukhang simula na ang kompetisyon sa pagitan ng isang vlogger at isang journalist. Sina Jill, David at ang production team ng Never Say Die dumalo sa isang misa bilang Thanksgiving. Pagkatapos, sama-sama rin nilang tinutukan ang pilot episode ng serye. Sa tsikahan ng lead star sa Inyong Mare, all praises si David kay Jillian. Grabe yung Jillian, grabe talaga siya. Lahat kaya niya. Dati naging doktor siya. She is now a certified action star. Kung mapapansin niyo po, unang episode, medyo chubby pa ako. Pumayat ako ng bigla kasi grabe, sobrang intense ng action scenes. Kapag tinatawag kang maganda o gwapo, matutuwa o mapapangiti ka. Di ba, Rafi? Di ba ang magandang Aubrey? Siyempre. At tulad ng tao, ganyan din mag-react ang isang alagang aso sa Imus, Cavite. Sa ngiti ng aso, tiyak daw na mapapangiti ka rin. O, patingin nga kami. Gwapo! Hoy! Gwapo yan! Ay! Yan si Luffy, isang lalaking Shih Tzu. Mabilis lumapit at ngumiti nang marinig na siya ay
Guwapo! Kwento ni Hughes Cooper, Sara Pasusani, feel na feel daw talaga ng kanyang aso kapag tinatawag na guwapo. Ang netizens mukhang napapangiti rin sa video na yan na meron ng mahigit 3 million views online. Lofi, ikaw ay... Trending! At guwapo. Guwapo! Guwapo! Ngiti ka rin. Oo nga. Tayo napapangiti rin eh. Oo nga eh. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.